Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil doers at sa mga magpapakalat ng kasamaan. Okay, pag-usapan natin mga kababayan, si Senate President Chis Escudero ay meron pong balik sa mga nagpapakalat ng maitim. Maitim ang iyong paligid. Baka naman maitim ang kilikili mo. O di kaya ikaw ay nakashade sa dilim ng buhay mo. Ito pong magkaibigang plastic at parehong maiitim ang budhi, ay nagpakalat ng fake news. Meron pong balik dyan si SP Escudero. Diba binakbakan na yan ng palasyo through PPO and PCO USEC, Attorney Claire Castro. Sabi niya, para naman pumuti kayo, gamit kayo ng sun bleaching. Oo nga naman, ipableach ninyo yan. Oo, magpagluta kasi kayo. Tanungin nyo si Robin, sinong magaling maggluta? Di ba kayong magkaibigang pusit? Oo, kasi ang alam nyo lang, puro kadiliman. Siguro ang iitim ng ano nyo, no? Ang iitim ng kilikili nyo, no? Magpa-bleach daw kayo, sabi ni Attorney Claire. At ganun din po mga kababayan, yung si Amy Maitim Manotok, meron pong inamin. Oo, may inamin po siya mga kababayan. Malamang nagsisisi na ito dahil sinabi niya, maitim ako. Ay hindi, maitim pala ang Pilipinas. Wag kang wag kang discriminatory Amy Manotok at Sara Putit Duterte Discriminatory kayo sa mga maiitim tulad ko Mga walang iya kayo, inaapi nyo ba kami? Nanlalait ba kayo? Okay mga kababayan, umpisahan natin kay Senate President Chis Escudero. Siya po ay may sinabi tungkol dyan sa mga nagpapakalat ng maitim daw ang future ng ating bansang Pilipinas. Diyan po sa Inquirer.net. Escudero, don't be misled by those who claim PH future is black. Ayan, alam nyo na kung sino yung sinasabi niyang by those. Sino ba yon? Yung dalawang kaibigan na yan, yung dalawang magkaibigan na parehong kamag-anak ni Ursula. Panay buga ng putit. 'Di ba sabi ni Castro, para kang pusit. Yung pala yon. Umiiwas na, nagbubuga pa ng maitim na tinta. Ayan po. Sino daw ang nag-direct nung ano na yan? Yung scriptwriter and director nung pusit video nila. Di si pusit, 'di ba? Siyang may alam sa pagbuga ng maiitim na na tinta. 'Di ba? Pati ba naman wala talaga utak burak. Alam niyo yung itim, alam niyo yung sa sewer, di ba doon napupunta yung mga etat? Pag nabulok ang etat, di itim ang baho. Ang babaho ng dalawang magkaibigang plastic na yan, no? Hindi lang umaalingasaw ang baho nila, pati internally ang babaho. Ang babaho ng budhi, ang iitim ng budhi. Eto, bakit nasabi yan ni Chis Escudero? Siyempre, papalagan niya siyang Senate President wala siyang kwentang Senate President. Pag sinabi niya, inayunan niya yung dalawa. Hindi yan ang nakikita niya Diba? Itong dalawang magkaibigang mga maiitim ang budhi. Puro mga po yan. Paano niyo makikita yung katotohanan? Ang dilim ng utak ninyo. Diba? Sabi nga nila ang dilim naman, wala akong makita. Ganun po sila. Otherwise, there are, quote, mga bulag. Nagbubulag-bulagan para po makapanloko ng mamamayang Pilipino. Mga tanga at bobo na lang ang maniniwala sa mga yan. Mga sinungaling mga kababayan. Wala silang pinakitang mga numero ng kahirapan at kagutuman at krimen. Dakdak sila ng dakdak. Puro mga sinungaling. Tapos pag na-call out mo sila pa ang galit. Diba? Halatang mga guilty. Ito po ang sabi ni Senate President. He said on Monday, Thursday, warned the public against prophets of darkness.
Alakoy, prophet of darkness pala kayo. Propeta ng mga kadiliman who paint the country's future as black, reminding them as the Holy Week should be a time for forgiveness, transformation, and unity. Hoy, mga propeta ng kadiliman, tandaan ninyo, yung isa dyan na propeta ng kadiliman na si Sara Duterte, di ba sinabi niya doon sa rally sa Ifugao, yung time of, yung Christmas, it's time for forgiving. Siya daw po hindi magpapatawad. O di ba sinungaling lang si Pusit? Escudero, hindi marunong magpatawad si Pusit. Kaya tama lang yan. Prophet of darkness yun. Oo. Transformation. O, nagtatransform po sila bilang Ursula. Unity? Ayaw niya nga sa unity, me. O, di ba, Escudero? Pero maganda po yung sinabi mo, ha? I like it. Prophets of darkness. In a statement for the Holy Week, Escudero marked the period as an opportunity to reflect and assess oneself as good Christians and responsible citizens. Si Pusit, Christian? Eh di ba sabi niya ako ang maging presidente ng impyerno? Di ba mga kababayan? O huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ayos, Escudero, I like this. Ang liwanag at pag-asa ang mensahe ng muling pagkabuhay at huwag nating payagan at hayaan ang sinuman na nakawin at bawiin ito sa atin. Ano sa palagay mo si Sara Duterte? Di ba? Nakawin. Ay, gagawin nga talaga yan. Aray ko po mga kababayan, ang sakit. It hurts. Prophets of darkness. Yung magkaibigang maiitim ang budi. Prophets of darkness. Yes! I like it mga kababayan. Magagamit na. Salamat po Senate President Chis Escudero sa katagang Prophets of darkness. Oy, para naman hindi kayo maging propeta ng kadiliman, dapat pumunta na kayo sa light. Ha? Go to the light para naman tawagin kayong prophet of light. Walang nga talaga mga kababayan. Bilib ako dun, ha. Ayos. I agree. Oh, I agree. Matindi po ang banat ni Escudero. Itong mga propeta ng kadiliman, ano sabi niya dito? Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ang liwanag at pag-asa ang mensahe ng muling pagkabuhay at huwag nating payagan at hayaan ang sino man na nakawin at bawiin ito sa atin. Pati ba naman yung linggo ng pagkabuhay na nakawin pa ng mga prophets of darkness? Eh siyempre, sino ba pinuno dyan? Sinong pinuno? Yung mga nawawalang 612.5 million. Sino ba yon? Sino ba yon? Ha? Pakisulat po dyan sa comment section. Okay? Now, punta naman tayo dito sa isa sa mga propeta ng kadiliman. Yung namamangka sa dalawang ilog. Double standard. Oo. Na walang makukuwang boto. Wala to. Tae ito. Tae. Nabubulok na tae. Kaya nga itim eh. Walang iba kundi si Aimee Manotoc. No? Ang sabi niya po dito, yun daw pong pag-endorso sa kanya ng kapwa niya propeta ng kadiliman na si Sara Ursula Duterte ay hindi po daw yan reward. Oo. Hindi daw reward sa kanya yung pag-endorse ni Pusit sa kanya dahil gumawa siya ng probe o hearing para may mapanagot siya. Kunwaring in aid of legislation para gusto nilang i-contempt si Torre. Oo. Hindi daw yun reward. Okay? Yan po yung balita sa Inquirer.net. Hindi daw po reward yun. Eh ano yun? Gift. Diba? Ayaw mo ng reward eh. Ano? Gift. Oh, ano yung gift? Gift-gipan sa jeep na 10. Diba ganyan? Oh, gift-gipan sa loob ng jeep na 10. Tigsa 10 bawat isang hanay.
Isingit mo, maluwag pa dahil 10 yan. Lalarga pag tayo'y nakabente na. In the tune of Istambay. Di ba mga kababayan? Ayaw mo ng reward? O sige, gift. Ano ang Tagalog ng gift? Sasakyan yon, gift. Oo, sa gift. Oo. Hindi yung sa gift ni Marcoleta. Ano yun? Yung parang nabulol ako na jeep eh. Gift. Gift. Oo, 10 po yan sa loob ng gift. Hayop talaga tong si Aimee Manotoc, no, mga kababayan, no. Hindi daw reward. It's only a what? A thank you. Hindi reward, utang na loob. Ikaw naman masyadong bulgar yung reward. Ano nga? Di gift. Utang na loob kayo naman. Nang ganyan, mga kababayan. O ano pa sinabi niya? Ha? Kumbaga, si Aimee Manotoc, sabi niya, na-disgrasya ko yata si Sara Putit Duterte. O paano mo na-disgrasya si Sara Putit Duterte, mga kababayan? Kasi daw po, malamang naipahamak niya si Sara Putit Duterte. Saan? Oo, sabi niya kasi, aminado ako na naipahamak ko siya, na namahimik na siya, nagpal na siya bilang mayor ng Davao, kinaladkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka, hindi naman akalain ganyan. Ha? Alam mo, Aimee Manotoc, pareho lang kayong may kasalanan dyan. Ikaw namimilit, siya nagpapilit. Oo. Kung talagang ayaw niya, di talagang outright, tinanggihan ka niya. Pero, gusto niya rin. Gusto niya ring matikman yung seat of power bilang pangalawang pangulo. No? Pero ang problema, na-addict. No? Naging gahaman. Ngayon, gustong i-take over yung pinaka-seat ng power. Kaya nga mga kababayan, uulitin natin yung sinabi ni F.L. Lisa doon sa interview niya kay Katunying. Bigyan mo ng pera at kapangyarihan ang tao. Tignan mo kung saan niya yan dadalhin at ano ang magagawa niya. Ganyan po si Sara Putit Duterte. Binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng pera, ayun. Daig pa ang demonyo sa kasakiman. Daig pa ang demonyo sa paggawa ng mali. Daig pa ang demonyo dahil walang moral and right conduct bilang Pilipino. Walang paggalang. Yung mukha niya dyan parang sabi niyo pretty face. Hindi po yan. Even the devil has a beautiful face. But disguised as an angel. But inside, it is a wolf in a sheep's clothing. Yan pusit-pusit. Kaya Aimee Manotoc, kahit na ano pang sabihin mo, nagsisisi ka, napahamak mo siya, well, it's on you. Wala akong pakialam. Dahil ginusto rin naman niya yan. Di po ba? Tama, mali. Pinipilit siya ng tatay niya maging presidente. Inayawan niya. Sabi niya, ayaw ko magpresidente, kayo na lang dyan. Tapos nagmakaawa pa siya kay Pangulong Marcos dati, BBM, ako na lang ang gawin mong vice presidente, nag-a-apply ako sa iyo. Naniniwala ako sa kakayahan mo bilang isang dating vice governor, congressman, senador. Magandang iyong track record. Tapos ngayon, paninira. Bakit? Kasi natikman niya ang kapangyarihan at ang kayamanan. The gold and the power. Kaya gusto niya, ako na lang. Para matanggal ka, magre-election ako, ala glory ang gagawin ko, magsa10 taon din ako. In your dreams, bitch. Kaya Aimee Marcos, wag mo kaming daanin sa drama. Okay? Masyado kang madrama. Kahit na ano pa ang ingay mo, alam na ng taong bayan that you are just a witch. A witch, bitch. Tinan mo, ayaw kang tanggapin ng Duterte. Ayaw kang tanggapin ng mga Duterte minions even though inendorso ka ng iyong kaibigang plastic at propeta ng kadiliman. No? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.